Sa nakaraang episode ng I Am Carrying Gold from the Post-Apocalyptic World, si Wang Bin ay isang ordinaryong binata at gwapo na pinag-aagawan ng mga babae sa kanilang eskwelahan. Ngunit sa kabila nito, iisa lamang ang laman ng kanyang puso, at ito ay walang iba kundi ang kanyang magandang kasintahan na si Zhao Qian. Dahil dito, pilit na nagsisikap si Wang Bin upang mabigyan ng maayos at disenteng buhay ang babaeng kanyang minamahal. Ngunit isang araw, habang naglalaro siya ng computer games, bigla siyang nakatanggap ng kakaibang mensahe mula sa isang mysterious system. Iniimbitahan siya ng system na pumasok sa isang mapanganib na post-apocalyptic world. Habang binabalaan siya nito, na kapag namatay siya sa loob ng laro, mamamatay rin siya sa totoong buhay. Gayunpaman, anumang mahahalagang bagay, kayamanan, alahas at resources na makukuha niya sa loob ng laro, ay maaari niyang dalhin pabalik sa totoong mundo. Kailangan lamang niyang manatili ng 7 araw sa loob ng post-apocalyptic world. Ngunit katumbas lamang ito ng 1 araw sa totoong mundo. At dito nga, nakilala niya si Xiao Yue, kung saan unti-unting naging malapit ang loob nilang dalawa sa isa't isa. At matapos ang 7 araw sa loob ng post-apocalyptic world, matagumpay na nakabalik si Wang Bin sa totoong mundo, dala ang napakaraming kayamanan at mga alahas na kanyang nakuha. At dito nga nagsimula ang tuluyang pagyaman ni Wang Bin. Sinabi ni Wang Bin na, "Oo, pagkatapos kong maibenta ang mga jewelries at gold bars na iyon, pupunta ako ron at bibilan ko siya ng mansion at bibigyan ko siya ng malaking sorpresa." Habang kinikilig siya sa sobrang tuwa, dahil ngayon ay yayaman na siya at pwede na niyang mapaligaya at mapakasalan ang kanyang girlfriend. Ngunit hindi niya alam na niloloko na pala siya nito. May mayaman na pala itong bagong boyfriend at ipinagpalit na siya rito. Lumipat ang eksena sa jewelry store. Habang kakaiba ang tingin ng tauhan sa kanya, sinabi ni Wang Bin na, "Nandito ba ang manager ninyo? Gusto ko siyang makausap." Dahil sobrang dumi at nangangamoy ang suot ni Wang Bin, mukha talaga siyang isang pulubi. Sinabi ng babaeng tauhan na, "Bakit mo hinahanap ang manager namin? Napakaabala ng manager namin. Ako na lang ang kausapin mo." Habang nakatakip ang ilong nito habang kinakausap siya. At sa isip ng babae, sinabi nito na, mukhang itong mahihirap na estudyante na naman ay naghahanap ng sponsor. Bakit ba palagi akong nakakatagpo ng ganitong klaseng tao? Sinabi ni Wang Bin na, "Sa tingin ko hindi mo kayang magdesisyon tungkol dito. Gusto ko siyang makausap tungkol sa isang business issue." Ngunit sumagot ang babae na, "Umalis ka nga rito. Huwag mo akong gambalain. Marami pa akong kailangang gawin." Dito, inilabas ni Wang Bin ang isang mamahaling bato. Sinabi ni Wang Bin na, "Kung ganoon, marunong ka bang magsuri ng jewel?" Habang nakangiti, sinabi ng babae na, "Ito, alam mo bang kapag nagdala ka ng peking jewel dito, pwede kitang ipaaresto sa pulis?" At dito nga nagkaroon ng komosyon at nagsimulang tumingin sa kanila ang mga tao. Sinabi ng isang tao na, "Mukhang may mapapanood tayong palabas." Habang sinabi naman ng isa pa na, "O, anong nangyari?" Galit namang sinabi ng babae na, "Paano ka nakakapagdala ng peking jewel para mangloko ng tao? Lumayas ka rito. Tatawag ako ng security kapag hindi ka umalis." Ngunit sinabi ni Wang Bin na, "Hindi mo man lang sinuri ng maayos tapos sasabihin mong peke ang jewel na ito. Ang laki-laki ng shop na ito. Pero wala man lang marunong magsuri ng jewel ng maayos." Biglang may lumapit at nagsabi na, "Sir, sandali lang po. Ako ang manager ng jewelry store na ito. Pwede ko bang makita ang jewel na yan?" Dito, ipinakita ni Wang Bin ang mamahaling bato habang sinasabi na, "Pwede mo itong tingnan hanggat gusto mo." Nanlaki agad ang mata ng manager at napasabi na lamang ito ng, "Naku!" Sinabi naman ng babae na, "Manager, sinusubukan ng batang ito na mangloko ng tao. Kaya nga pinapaalis ko na siya." Ngunit agad siyang sinaway ng manager. "Tama na. Tumahimik ka. Puntahan mo at gawa ng tsaa ang batang master na ito." Nagulat ang babae at agad sumagot na, "Okay, agad-agad po." Sinabi ng manager habang nakabuntot kay Wang Bin na, "Young master, maaari ko bang malaman kung ano ang apelyido ninyo? Pwede tayong mag-usap sa VIP room. Anong klaseng tsaa ang gusto ninyo?" At sumagot si Wang Bin na, "Soft drinks." At dito nga inabutan siya ng soft drinks. Habang patuloy na sinusuri ng manager ang mamahaling bato, sinabi nito na, "Young master, ibebenta ninyo ba ang jewel na ito?"
At sinabi ni Wang Bin na, magkano ang kaya ninyong ibayad dito? Kapag masyadong mababa, maghahanap ako ng ibang store. Pero kung bibigyan ninyo ako ng presyong makakasatisfy sa akin, ibebenta ko sa inyo ang jewel na ito. Habang napabulong si Wang Bin sa kanyang sarili na, kahit wala akong gaanong alam tungkol sa jewelries, siguradong mas mataas ito sa 10,000. Hindi ko pwedeng hayaan na i-pressure niya ako at babaan ang presyo. At dito nga, parang pinagpapawisan ng manager at hindi makapagdesisyon habang napapasabi sa kanyang sarili na mukhang mahirap ang taong ito sa panlabas. Pero lakas loob siyang naglalakad habang ipinapakita ang kanyang jewel. Napakakalma niya, hindi ko siya mabasa. At sinabi ng manager na, oh, sa isip pa nga niya, napasabi siya na, siguradong galing ito sa mayamang pamilya. Napakakalma niya. Kapag mababa ang ibinigay kong presyo, agad siyang aalis. At sa isip naman ni Wang Bin, napasabi siya na, kinakabahan na ako. Siguro mas mabuting huwag muna akong magsalita. Bakit ang tagal niyang magbigay ng presyo? Sobra ba ang pag-arte ko? Hindi. Kahit sobrang kinakabahan ako, kailangan kalmado lang ako. Isa itong psychological battle. At biglang nagsalita ang manager. Paano kung 8 milyon? At biglang napasabi si Wang Bin na, ano? 8 milyon? Nagbibiro ba kayo? At dito nga nagulat ang manager. At napasabi ito sa kanyang isipan na, oh no, hindi siya satisfied. At bigla nitong sinabi na, sandali, pasensya na, medyo mababa nga iyon. Dadagdagan ko pa ng 500,000. Alam naman ninyo na kapag ibebenta namin ang jewel na ito, may tax money, design fee, at marami pang ibang gastos na kailangan ng pera. Kaya ito na ang pinakamataas na presyong kaya kong ibigay. At dito nga, napasabi si Wang Bin sa kanyang sarili na, mukhang kailangan kong uminom muna ng tsa para kumalma. Muntik ko nang tanggapin ang 8 million kanina. Hindi ko inasahang dadagdagan pa niya ng 500,000. 8.5 million, yayaman na talaga ako. At sabay sinabi ni Wang Bin na, sige, makatwiran naman ang presyo. Ibebenta ko ito sa halagang 8.5 million. Kung hindi lang nagkaroon ng business issue ang pamilya namin, hindi ko sana ibebenta ang jewel na ito. At biglang sinabi ng manager na, oh young master, pwede ko bang itanong, saang mayamang pamilya kayo galing? Sandali, Wang ang apelyido ninyo. Maaari bang... At sumagot si Wang Bin na, hindi mo kailangang malaman. At sumagot naman ang manager na, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko dapat na itanong ang ganong bagay. At biglang sinabi ni Wang Bin na, may siyam pa akong ganito. May kakayahan ba kayong bilhin ang mga iyon? At dito, sobrang natuwa ang manager at sinabi nito na, oo, pakiusap. Sa amin ninyo ibenta. May kakayahan kaming bilhin ang mga iyon. Pagkatapos, umalis na nga si Wang Bin at tuluyan na niyang nabenta lahat ng mga alahas na dala niya. At sinabi ng manager habang papaalis na siya na, mag-ingat po kayo. Kapag may iba pa kayong jewel sa susunod, sana dito ulit kayo pumunta. At sabay nagalit ang manager sa kanilang babaeng tauhan. Alam mo bang muntik mo nang mapalampas ang isang napakalaking business? At sumagot ang babae na, pasensya na po. Hindi na po ako manghuhusga ng tao base sa kanilang itsura. At sinabi ng manager na, wala kang bonus ngayong buwan. Kapag bumalik ulit si young master, mas mabuti pang tratuhin mo siya ng maayos. At dito nga ipinakita ang perang meron na ngayon si Wang Bin. Ang pera niya ngayon ay umabot na sa 64 million. Habang bumabiyahe si Wang Bin at nakaupo sa loob ng taxi, sinabi niya sa kanyang isipan na, kahapon lang isa pa akong mahirap na tao. Pero ngayon isa na akong millionaire. May natitira pa akong gold bars sa mga bag ko. Kapag ibinenta ko lahat sa iisang store, baka pag hinalaan nila ako, maghahanap na lang ako ng ibang store mamayang gabi o bukas. At dito nga nagtanong ang taxi driver na, sir, saan po kayo pupunta? At sumagot si Wang Bin na, Gold Leaf City. At dumating na nga siya sa Gold Leaf City, kung saan matatagpuan ang kanyang girlfriend. Dito, napasabi siya na, kahit may 8.5 million na ako sa bank account ko, medyo kinakabahan pa rin ako. Ito ang unang beses kong pumunta sa isang state agency. Ang mga high-class buildings dito. Dati, hindi ko man lang pinangarap na makabili ng bahay rito. Pero iba na ako ngayon. Bibili ako ng mansion para sa mga magulang ko at kay Zhao Qian.
At biglang may tumawag sa kanya, "Wang Bin!" At dito nga nakita niya ang kanyang girlfriend na may kasamang lalaki at nakaakbay dito. Nagulat si Wang Bin at napasabi na lamang siya ng, South Chan, ikaw. At dito nga, sinabi ng babaeng tauhan ng Gold Leaf City na, "Lee, young master, ano po ang tingin ninyo sa bahay na ito?" At biglang sumagot ang lalaki na, "Maghintay muna kayo sandali, may kailangan muna akong ayusin." At dito lumapit si Wang Bin South Chan, sino siya? At sinabi ng lalaki na, "South Chan, sabihin mo sa kanya." At sinabi ni South Chan na, "Wang Bin, ako ay..." Ngunit biglang nagsalita ang lalaking kabit ni South Chan. "Tingnan mo nga siya, mukha siyang pulubi. Bakit ginawa mo siyang boyfriend doon?" At sinabi ni South Chan na, "Honey, tigilan mo na ang pagsasalita." At dito nga nagkaroon ng komosyon ang mga tao sa paligid. Sinabi ng isa, "Halika, tingnan natin, mukhang may mapapanood tayong palabas." Habang nagbubulungan ang mga tao, sinabi pa ng isa na, "Mukhang nagpapabaya ang mga guard dito." At sumagot naman ang isa, "Bakit pinapasok ng mga guard ang ganitong klaseng taga-probinsyang bata? Para lang sa mayayaman ng lugar na ito." Dito nga, ramdam na ramdam kung paano kutyain si Wang Bin. At biglang sinabi ni Zhao Qian na, "Wang Bin, maghiwalay na tayo. At dapat alam mo rin na malapit na tayong graduate. Haharapin na natin ang totoong mundo. Ang gusto ko lang ay makahanap ng taong kayang alagaan ako. At handang ibili ako ng bahay. Kung mahal mo talaga ako, dapat maging masaya ka para sa akin." At dito nga, malungkot na sumagot si Wang Bin, "Pero kaya rin naman kitang alagaan. Wala lang ba sa'yo ang lahat ng panahong magkasama tayo?" At sabay nagalit si Wang Bin at sinabi nito na, "Pinilit ka ba niyang maging girlfriend niya? Sabihin mo sa akin, huwag kang matakot, nandito pa ako. Poprotektahan kita laban sa kanya." At sumagot si Zhao Qian na, "Wang Bin, tama na. Hindi ba pwedeng maghiwalay na lang tayo ng maayos? Kailangan pa ba nating mag-away?" At biglang sumagot ang kabit nito na, "Hoy, ikaw si Wang Bin, tama ba? Mas mabuti pang mag-ingat ka sa pananalita mo. Huwag mo akong dinuduro kung gusto mo pang manatili ang mga daliri mo." At sumagot si Wang Bin na, "So what? Bakit hindi kita pwedeng duruin?" At sinabi ni Zhao Qian na, "Wang Bin, tama na. Hindi mo siya kayang kalabanin. Umalis ka na agad." At sinampal siya ng mayabang na si Li at sinabi, "Bata, napakaangas mo. Pero ano naman, kahit ibalik ko pa si Zhao Qian sa'yo, ano namang magagawa mo? Sa tingin mo sasama pa rin siya sa'yo? Nakasama ko na siya. Gusto mo pa rin ba siya?" At dito nga, bigla siyang sinipa ni Wang Bin sa dibdib dahilan para tumilapon ito. At sinabi ni Wang Bin na, "Pipilayin kita ngayon." At napasabi si Zhao Chan na, "Wang Bin, baliw ka na ba?" At sumagot si Wang Bin na, "Tumabi ka. Hindi ko na kailangan ang pag-aalala mo para sa akin." At sinampal siya ni Zhao Chan habang sinasabi nito na, "Magising ka nga sa katotohanan. Tapos na tayo." At sinabi pa ni Zhao Chan na, "Alam mo ba kung sino si Lee Young Master? Hindi ako sasama sa isang basurang katulad mo." At lumapit si Zhao Chan sa kanyang bagong boyfriend. "Honey, ayos ka lang ba?" At dito nga, napangiti na lamang si Wang Bin at sinabi niya na, "Ang dami nating pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Pero hindi pa rin pala yun maikukumpara sa isang bahay, ha? Ang tindi namang biro niyan." At bigla ngang dumating ang ahente ng Gold Leaf City. Sinabi ng babae na, "Tamang-tama ang dating ninyo. Ang basurang iyon ay gumagawa ng gulo rito. Palayasin ninyo siya." Habang may mga pulis at gwardyang dumating sa lugar. At sinabi ng gwardya kay Wang Bin na, "Bata, umalis ka na habang maayos pa kaming nakikipag-usap sa'yo. Kung hindi, kami mismo ang magtatapon sa'yo palabas." At sumagot si Wang Bin na, "Ganito ba kayo makitungo sa mga customer ninyo?" At sinabi ng babaeng ahente na, "Ikaw, customer, sa tingin mo ba kaya mong bumili ng bahay rito? Kahit ang pinakamurang bahay dito ay nagkakahalaga ng 600,000. Kahit hindi ka kumain at uminom sa loob ng isang taon, hindi ka pa rin makakaipon ng sapat na pera para makabili kahit banyo lang dito." Habang tinuturo-turo siya ng babae, sinabi pa nito na, "Kayong mahihirap na high school student ay dapat tigilan na ang pangangarap ng sobra. Muntik ko nang maibenta ang bahay. Tapos sasaktan mo pa ang customer ko. Ano bang akala mo sa sarili mo?
At biglang sumagot si Wang Bin na, malaki na ba agad ang 600,000? At biglang dumating ang manager at sinabi nito na, little brother, hindi ka dapat nagsasalita ng mayabang ng ganyan. At pinagsabihan niya ang kanyang babaeng tauhan. Hindi mo man lang kayang ayusin ang isang bata, huwag mong sabihin na naturuan kita. At dito, sinabi ni Wang Bin na, minamaliit ninyo ang tao. Pumunta ako rito para bumili ng bahay. Pero sa paraan ng pagtrato ninyo sa customer, nawalan ako ng gana na bumili rito. At sinabi ng manager na, little brother, ako ang manager dito. Humihingi ako ng paumanhin sa asal ng staff ko. Pero hindi lang ikaw ang gumawa ng gulo. Sinaktan mo rin ang customer namin. Kapag hindi ka talaga customer dito, ipapapulis kita. At dito nga napaisip si Wang Bin, gusto ko sanang bumili ng bahay. Pero masyadong mababa ang quality ng lugar na ito. Kaya nawalan ako ng interes. At biglang napasabi ang babaeng ahente na, tawagan na natin ang pulis, baliw ang lalaking ito. At napasabi naman ang manager na, napakakapal talaga ng mukha niya. Habang pinagtatawanan siya ng mga tao sa paligid, napasabi pa ang isa na, sinabi niyang mababa raw ang quality rito. Tingnan nga natin kung hanggang kailan niya kayang magpanggap. At sinabi ni Wang Bin na, Zhao Chan, sana hindi ka magsisi sa inaharap, hangad ko pa rin ang ikabubuti mo. At biglang sinabi ng manager sa kanya, habang nakaakbay ito sa kanya, hey little brother, huwag kang magmadaling umalis. Dahil mukhang hindi pasado sa panlasa mo ang mga ordinaryong bahay, pwede mo bang sabihin kung magkano ang minimum na presyo ng bahay na hinahanap mo? At sumagot si Wang Bin na, at least isang 20 million na mansion. At nagulat ang babaeng ahente habang galit na sinabi nito na, napakakapal talaga ng mukha ng lalaking ito. 20 million na mansion? Sino ba sa tingin mo ang sarili mo? At sinabi ng manager habang nanggagalaiti sa galit sa kanyang isipan na, ilalantad ko ang mga kasinungalingan mo at ipapahiya kita. At sabay sinabi nito na, may eksaktong bagay kami para sa gusto mo. Malapit sa Green Lake, may bagong tayong mansion doon. Ang base price nito ay eksaktong 20 million. Kung gusto mong makita, pwede kitang dalhin doon. Pero kailangan mo munang patunayan sa akin na may kakayahan kang bilhin ang mansion na yon. At sumagot si Wang Bin na, syempre, magpapakita ako ng ebidensya at patutunayan kong may kakayahan akong bumili. Pero kapag napatunayan kong kaya ko, gusto kong gumapang sa paligid ng building na ito ang tatlong yan. At sumagot ang manager na, walang problema, kapag may kakayahan ka nga, magiging VIP customer ka namin. At napasabi na lamang ang babaeng ahente na, manager! At sinabi naman ng gwardiya na, hindi natin kailangang mag-alala, tingnan mo nga siya. Sa tingin mo ba talaga may kakayahan siyang gawin yon? At biglang nagsalita si Zhao Chan sa kanyang bagong boyfriend, honey, hayaan na natin. Hindi tayo dapat nakikipag-away sa mga basurang katulad niya. At bigla nga siyang sinuntok ng lalaking ito habang sinasabi na, lumayas ka bitch! Sino bang kinakampihan mo? At sumugod ito kay Wang Bin habang sinasabing, Wang Bin, gusto kitang patayin. Pagbabayaran mo ito. Alam mo ba kung sino ako? Ako si Li. Ngunit bigla na lamang siyang binato ni Wang Bin ng isang gold bar sa mukha habang sinasabi nito na, tumahimik ka nga, napakaingay mo. At dito, tumalsik ang mga ngipin ng lalaking ito. Pagkatapos, tumalim ang mata ng manager at napasabi siya sa kanyang sarili na, sandali, namamalikmata ba ako? Gold bar ba talaga ang ibinato niya kanina? At dito, dinampot ni Wang Bin ang gold bar at pinunasan ito. Habang ang mga tao sa paligid ay nagulat at natulala. Napasabi ang isa na, hindi pa ako nakakakita ng ganun kalaking gold bar. At sinabi naman ng isa pa na, siguradong peke ang gold bar na yon. At sa isip ni Wang Bin, napasabi siya na, kailangan kong itago agad ang gold bar bago pa dumami ang mga taong magtipon dito. Habang si Zhao Chan naman ay nilapitan ang kanyang bagong boyfriend at sinabi na, honey, ayos ka lang ba? At biglang sinabi ni Wang Bin na, Zhao Chan, iniwan mo ako para sa isang taong hindi ka naman talaga pinapahalagahan. Hindi ka karapat dapat maging girlfriend ko. Paalam! At sabay tumalikod si Wang Bin at nagsimula ng umalis. Ngunit biglang sumigaw ang babaeng ahente na, sinaktan na naman niya ang customer natin. Hulihin ninyo siya. At napabulong na lamang ang manager na,
Gold bar ang ibinato niya kanina. At ganoon pa kalaki. At biglang bumalik si Wang Bin at ipinakita ang laman ng kanyang bank account. At sinabi ni Wang Bin na, "Hoy, tingnan ninyo ito. Ito ang ebidensyang gusto ninyong makita. At isa pa, isa lang ito sa pinakamaliit kong account." At dito nga, nakita nila ang laman nitong $70 million. At napasabi sa isip ng manager na, $70 million at iyong gold bar. At biglang lumapit ang babaeng ahente sa manager. At sinabi nito na, "Manager, baka edited picture lang iyan para lokohin kayo." Ngunit agad sinabi ng manager na, "Sir, lubos po akong humihingi ng paumanhin. Pasensya na po sa abalang na idulot namin sa inyo. Mula ngayon, isa na po kayong VIP customer namin." At sumagot si Wang Bin na, "Manager, valid pa rin ba ang kasunduan natin?" At sumagot ang manager na, "Syempre valid pa rin." At sabay lumingon ang manager sa tatlo at sinabi nito na, "Kayong tatlo, gumapang kayo sa paligid ng building na ito. Kung hindi, lumayas kayo rito." At dito nga, nagulat ang tatlo. Habang ang mga tao sa paligid ay nagtatanong-tanong at napapasabi na, posible bang mayaman talaga siya? At mukhang totoo talaga ang gold bar na yon. Mukhang hindi talaga dapat hinuhusgahan ng tao base sa itsura. At biglang lumapit ang manager kay Wang Bin at sinabi na, "Sir, satisfied na po ba kayo sa parusang ito?" At sumagot si Wang Bin na, "Hindi pa talaga ako satisfied, pero patatawarin ko na sila sa pagkakataong ito." At sinabi ng manager na, "Kung ganoon, papagapangin ko pa sila ng ilang ikot. Halika na po at tingnan natin ang mansion." Habang gumagapang ang tatlo, pinagtatawanan sila ng mga tao sa paligid. At sinabi ng mga ito na, "Deserve nila yan. I-record natin at i-upload sa social media." At lumipat ang eksena sa isang mansion. Habang naliligo si Wang Bin, sinabi niya sa kanyang sarili na, "At sa huli, nabili ko ang mansion na nagkakahalaga ng 30 million. Hindi ko ito binili para magyabang, kundi dahil kailangan ko ng ligtas na lugar. Sa pagkakataong ito, makakapaghanda ako ng mas maraming gamit. Mas marami pang mahahalagang bagay ang naghihintay sa akin. Mas yayaman pa ako." At lumipat ang eksena sa eskwelahan. Makikita ang dalawang kaibigan ni Wang Bin. Sinabi ni Wang Fei na, "Hindi man lang nagsabi si Wang Bin sa atin, kahit ganun kalaking bagay na ang nangyari." At sinabi naman ni Li Ping na, "Niloko ni Jiao Chan si Wang Bin. Sa totoo lang, masaya pa nga ako para sa kanya. Magigising na siya at hindi na muling maluloko ni Jiao Chan. Pero sinuntok niya yung mayamang si Li. Siguradong gaganti iyon kay Wang Bin." At sinabi ni Wang Fei na, "Dapat sinabi niya sa atin. Nasagot ba niya ang tawag?" At sumagot si Li Ping na, Hindi niya sinasagot." At sinabi ni Wang Fei na, "Tingnan natin kung bumalik na siya sa hostel." At biglang nagulat si Li Ping. "Damn, may nag-send sa akin ng message na may nag-transfer daw ng 1 million sa bank account ko. Mukhang gumamit pa sila ng fake account para magpanggap na bangko." At bigla ring napasabi si Wang Fei na, "Pareho tayo ng natanggap na message. Posible kayang doon ito sa internet cafe na pinuntahan natin kagabi." At napasabi si Li Ping na, "Sandali, bubuksan ko ang bank app. Baka mayaman lang na maling account ang napaglipatan." At biglang nagulat ang dalawa. "Oh my God, may dagdag talagang 1 million ang bank account ko." At sinabi rin ni Wang Fei na, "Holy God, totoo nga. May dagdag talagang 1 million sa bank account ko. Ano bang gagawin ko ngayon? Kinakabahan ako. Ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pera sa account ko." At biglang may tumawag sa kanila. At ito nga si Wang Bin. "Hey Wang Bin, nasaan ka? Ang laki ng nangyari pero hindi ka man lang nagsabi sa amin." At sinabi ni Wang Bin na, "Nasa labas ako ngayon. Nagdesisyon muna akong umuwi sandali." At biglang sinabi ni Li Ping na, "Oo, umuwi ka muna at magtago sandali. Narinig kong napakalaki ng background ng lalaking si Li. Siguradong gaganti iyon sa'yo. Mag-ingat ka." At biglang sinabi ni Wang Bin na, "Ano? Iyong ligay? Natanggap ba ninyo ang perang ipinadala ko?" At nagulat nga ang dalawa. At sinabi ni Li Ping na, "Ano? Ikaw ang nag-transfer noong 1 million?" At biglang sinabi ni Wang Fei na, "Wang Bin, nang hold up ka ba ng bangko?" Sinabi ni Wang Bin na, "Walang halaga ang perang iyon, pero kailangan ninyong tanggapin ang regalo ko."
At napasabi si Wang Fei na, ano? Ang 1 million ay walang halaga? Wang Bin, anong nangyari? Nag-aalala kami sa'yo. At sumagot si Wang Bin na, anyways, wala lang talaga sa akin ang perang iyon. Isipin na lang ninyo na nanalo ako sa lottery. At napasabi ang dalawa niyang kaibigan na, sabihin mo nga sa amin kung magkano ang napanalunan mo. At sumagot si Wang Bin na, mga nasa 1 billion. At dito nga nagulat ang dalawa niyang kaibigan. 1 billion? At least may utang na loob ka pa rin at hindi mo kami nakalimutan nang yumaman ka. At sumagot si Wang Bin na, noong mga nakaraan, kayo palagi ang tumutulong sa akin at nagpapahiram ng pera. Walang-wala ang 1 million kumpara sa perang ipinahiram ninyo sa akin noong panahong kailangan ko iyon. Marami pa tayong kailangang gawin sa hinaharap. Maswerte ako dahil naging mga kapatid ko kayo. At sinabi ni Liping na, ibig sabihin, totoo ngang hiniwalayan mo si Jiao Chan at binugbog mo iyong ligay. At sinabi naman ni Wang Fei na, magtago ka muna ngayon, kahit yumaman ka na, siguradong gaganti pa rin sa iyo iyong ligay. At sumagot si Wang Bin na, huwag kayong mag-alala, pero kailangan ko nang umuwi ngayon. Mag-uusap na lang tayo ulit sa susunod. Kapag bumalik ako, ililibre ko kayo ng alak. At sumagot ang dalawa niyang kaibigan na, okay. At lumipat ang eksena kung saan nakauwi na siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Sinabi ni Wang Bin sa kanyang sarili na, ang tagal ko ring hindi nakakauwi rito. Dati kasi sobrang abala ako sa pagsama kay Jiao Chan at sa pag-aaral. At biglang lumapit ang kanyang ina. Bakit hindi mo man lang sinabi ng mas maaga na uuwi ka? At sinabi naman ng kanyang ama na, ano ang dahilan at bigla kang umuwi? At dito nga, sinabi ni Wang Bin sa kanyang isipan na, dahil bigla akong umuwi. Nag-aalala ang mga magulang ko na baka may nagawa akong problema sa lungsod kaya ako bumalik para magtago. Ang masasabi ko lang sa kanila ay nanalo ako sa lottery at gusto kong bigyan sila ng pera. Hindi ko naman sila sinasadyang pagsinungalingan. Kapag sinabi ko sa kanila ang tungkol sa post-apocalyptic world, iisipin lang nilang nababaliw na ako o may problema sa utak ko. Bukod sa pagbisita sa mga magulang ko at pagbibigay sa kanila ng pera, ang tunay kong pakay ay maghahanap ng isang tao. At dito nga, nakipagkita siya sa kanyang uncle. Sinabi nito na, Wang Bin, hindi pa naman bakasyon sa school, bakit ka umuwi? At sumabay namang sinabi ni Wang Bin na, Uncle, may kailangan sana akong ipatulong sa inyo. Binilhan ko po kayo ng alak, sana tanggapin ninyo. At sinabi ng kanyang uncle na, halika, pasok ka muna. Kung may maitutulong ako, sabihin mo lang. Kapag kaya ko, gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Pero sa susunod na bibisita ka, huwag ka nang magdala ng regalo. At dito nga, sinabi sa kanyang isipan na, mahilig mangaso si Uncle Jiao noong kabataan niya sa kabundukan. Bukod sa pagkakaroon niya ng gunpowder, mayroon din siyang air rifle. Ngunit nitong nakaraang 2 taon, naghigpit ang bansa tungkol sa pagmamay-ari ng firearms. Dahil dito, bihira na ring manggaso si Uncle. At sinabi ng kanyang uncle na, Wang Bin, sabihin mo na kung paano kita matutulungan. Basta kaya ko, tutulungan kita. At sinabi ni Wang Bin na, kung ganoon, magpapasalamat na ako agad, Uncle, diretsuhin ko na po. Nandito ako para bilhin ng air rifle ninyo. At nagulat ang kanyang uncle at sinabi nito na, air rifle? Para saan mo kailangan ng air rifle? Hindi ka naman gagawa ng illegal, hindi ba? Huwag kang gagawa ng kalokohan. At sumagot si Wang Bin na, Uncle, huwag po kayong mag-alala. Malapit na kaming graduate. Gusto lang naming magsanay sa pagbaril at magkaroon ng totoong experience sa paghawak ng baril. Nakahanap kami ng isang abandonadong lugar para mag-practice. Narinig naming maraming maliliit na hayop doon. Napagdesisyonan naming sanayin ang shooting skills namin at gumamit ng weapon para sa self-defense kung sakaling may mapanganib na hayop. Kaya gusto ko sanang bilhin ang air rifle ninyo. Tungkol naman po sa pera. At sumagot ang kanyang uncle na, basta hindi illegal at hindi gagamitin sa krimen, pwede kong ipahiram sa iyo ang air rifle. Huwag mo nang banggitin ang tungkol sa pera. Pamilya tayo. Sandali lang at hahanapin ko muna ang air rifle. Mag-aalikabok lang naman ito rito. Kunin mo na. At sa isip ni Wang Bin, napasabi siya na, wow, ito ang unang beses na makahawak ako ng air rifle. Kahit air rifle lang ito, sapat pa rin ang lakas nito para makapatay ng mabangis na baboy ramo.
At sinabi ng kanyang uncle na, dalhin mo rin itong anesthesia at itong bote ng gas. Mag-ingat ka kapag ginagamit mo ito. Kapag masyado kang nakalanghap ng ganitong klase ng gas, pwede kang mamatay. At napasabi si Wang Bin na, wow, malaking tulong ito para sa pangangaso. At sinabi ng kanyang uncle na, huwag kang magpapakitang may hawak na rifle. Mabuti na kung kukumpiskahin lang nila yun. Baka makulong ka pa, hindi sulit. At sumagot si Wang Bin na, tatandaan ko po yun, salamat. Pagkatapos makuha ang air rifle at makapag-iwan ng pera para sa kanyang mga magulang, agad ding bumalik si Wang Bin sa lungsod. Hindi lang siya naghanda ng sapat na pagkain, bumili rin siya ng cellphone para kay Xiao Yue kasama ng ilang portable chargers. Bukod sa rifle, nagdala rin siya ng bagong dagger, machete, at detonator na dating ginagamit sa pagpapasabog ng bundok. Isang araw sa totoong mundo ay katumbas ng 7 araw sa post-apocalyptic world. Umaasa si Wang Bin na maayos lang si Xiao Yue at hindi ito nahuli ng White Tiger Group. At dito nga, dumating na ang takdang oras para makabalik siya sa post-apocalyptic world. Abangan sa susunod na episode ng I Am Carrying Gold from the post-apocalyptic world. Dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog